Mabilis na lumusot sa Senate Finance Committee ang Office of the Vice President. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, wala na nga bang naging diskusyon sa pag-aproba ng OVP budget dyan sa Senado? Tama yan, Cheryl. Wala pang isang oras ay inaprubahan ng Senate Committee on Finance ang proposed 2026 budget ng Office of the Vice President. Naging mabilis ang pagdinig ng komite dahil sa parliamentary courtesy na minosyonan ni Senator Mig Zubiri. 902.8 million pesos ang panukalang pondo ng Office of the Vice President na ipinresenta mismo ni VP Sara Duterte. Mas mataas ito kumpara sa lumipas na taong budget ng OVP na nasa 744 million or 744.146 million pesos na gagamitin para sa personal services at mga programa ng OVP, maging para sa ilang kinakailangang service ng opisina tulad ng IT-related consultancy services at information communication technology equipment na may nakalaan na 16 million point 6 pesos. Mas marami pa raw sana matutulungan ng OVP sa pamamagitan ng social services nito, pero ayon kay VP Sara, alam niyang hindi na raw sila pagbibigyan sakaling mag-request ng mas mataas pang pondo, kaya kontento na siya sa inirekomendang budget ng Department of Budget and Management. Nagpakita naman ng suporta si Senator Bongo sa bise at sinabing kung maaari ay bawasan ang budget ng opisina ni Go at ibigay sa OVP. Sa isang panayam naman, kasama ang media kanina, napag-usapan ang anomalya sa flood control project at ang mga tumatanggap umano ng kickback mula rito. Matagal na rin nilang alam at napag-uusapan ang korupsyong ito, pero dagdag ni Duterte patungkol kay House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga nasasangkot na tumatanggap ng mali-maletang puno ng pera, hindi lang daw sa flood control nakakakuha si Romualdez ng kickback, kundi mula rin daw sa illegal gambling. Ang pinagmumula ng impormasyong ito, galing daw sa opisina ni Romualdez. Sa mga pumapalibot na isyu sa gobyerno, nakikita ni VP Sara na hindi na stable ang pamahalaan dahil sa tila mga pang-aabuso dito. Pero wala pa raw nakikipag-usap sa kanya para sa pagluluto ng isang kudeta. Cheryl, nang matanong naman ng media si VP Sara tungkol sa kasulukuyang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, ibinahagi ni VP Sara na hindi nila ikinatutuwa ang naturang welfare check sa dating Pangulo. May pagkakataon din daw na natagpo ang nakahandusay itong si dating Pangulong Duterte at wala raw malay. Pero hindi alam ni VP Sara at hindi niya matukoy yung eksaktong petsa kung kailan ito nangyari. Pero ang sabi naman ni VP Sara, madalas daw natutumba na ang kanyang ama. Kaya ninanais na nila ang agarang interim release ni Duterte at kung maaari pa nga raw sa Davao City ni VP Sara prefer na gawin itong house arrest ni Duterte, pero mayroon na raw bansang nagpahiwatig ng kanilang pagiging bukas sa pagtanggap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.